Report mula kay Edniel. NTF West Philippine Sea, ikinabahala ang pinsalang iniwan ng sumadsad na Chinese vessel sa Pag-asa Reef. Idetalye mo ang balita RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Lubos na ikinabahala alakay at misteya ng National Task Force for the West Philippine Sea ang 11.1 billion pesos na halaga na pinsalang iniwan ng isang Chinese vessel nang sumadsad ito malapit sa Pag-asa Island noong Hunyo 7. Ayon sa NTF-WPS, kakailanganin ng rehabilitation ng Pag-asa Reef 1 na may distansyang 2.6 kilometers mula sa okupadong isla. Iginiit na NTF na nangyaring insidente sa kasagsagan ng heightened activity ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard kahit nasa loob na sila ng territorial sea ng Pag-asa Island. Batay sa inisyal na ulat, 3 oras na ground ang sakyang pandagat bago tuluyang umalis ng walang tulong. Pero sa pinakahuling video na inilabas ng NTF-WPS, makikitang may naiwang parachute anchor sa ilalim ng dagat na hinihinalang galing sa barko ng China. Kasama ang BCRH News sa Maritime Patrol ng AFP sa Calayan Island Group ng maganap ang pagsadsad. Sabi noon sa mga reporter ni Captain Elen Collado, Public Affairs Chief ng Western Naval Command, posibleng tinagay lamang ng sama ng panahon itong Chinese vessel. Pero panawagan ngayon ng NTF-WPS ang pagpapatupad ng pananagutan o paniningil sa China sa halig sa batas ng Pilipinas, gaya ng nais ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas.